Hello mga kalongyer, magandang hapon po mga kalongyer. So papakita natin si Pato 1K mga kalongyer at saka si Solo Sola Javier Clacker. So namisa na po yung ibon natin mga kalongyer. Sabay po napisa yung anak ni Pato 1K. So eto na po yung anak ni Pato 1K mga kalongyer. Hello mga kalongyer. So ayan po si Pato 1K. So pinares natin kay Solo Sola Javier Clacker. So ayan na po. Napisa na, nakakapisa lang kanina yung mga itlog ni Pato 1K. Ayan po, sabay napisa yung natin, yung anak nila. So paano po nagagawang sabay mamisa yung itlog ng mga kalapati natin? So ang ginagawa natin mga kalongyer, so ganito po ang ginagawa natin. Unang itlog, ayan po, kung nakikita nyo, dami egg mga kalongyer. So unang itlog nila, ayan, kukunin ko yung itlog nila, papalitan ko ng dami egg. So yung itlog nila mga kalongyer, itatago ko muna dito sa may plastic garapon natin. So nandito po sa loob para hindi mahanginan yung itlog nila, para hindi mapasukan ng bakterya mga kalongyer. So pangalawang araw na iitlog uli, kukunin ko uli yung unang itlog na tinabi ko rito. So papalimlim ko sabay mga kalongyer. So ilalagay natin dito, magiging dalawa na yan sa pangalawang araw ng pag-itlog nila. So tatanggalin ko na po itong itlog nila. So ilalagay ko yung unang itlog na tinanggal ko pagka itlog ng pangalawang itlog. So sabay po lilimliman ang itlog nila, kaya sabay napipisa ang mga sisiw nila mga kalongyer. So ganyan po ang ginagawa natin. Kaya po laging sabay kung mamisa yung natin, inakay natin. Sabay na sabay po. Hindi na iiwanan yung natin. Hindi na iiwanan yung isa natin. Yung iba kasi mga kalongyer, sa kalapati po, pag umitlog ng unang itlog, yung iba kasi, tumatayo pa yung hen para binabantayan lang ang itlog nila. Ang problema po, pag yung kak na yung maglilimlim, inuupuan na po ng kak. So nalilimliman na po yung unang itlog nila. Kaya parang nagpe-fertile na po habang inuupuan ng kak. So ang nangyayari po, naiiwanan ng isang araw. So minsan, naiiwanan yung isang inakay natin na babansot. So ganyan po yung ginagawa natin. Uulitin ko po mga kalongyer, unang itlog, ayan, dami egg lang po to, pinalitan ko. Tatanggalin ko yung unang itlog, ilalagay ko doon sa may garapon, doon sa may sulok. Tapos papalitan natin ng dami egg. Ayan po, ulitin ko lang mga kalongyer. Tapos po, pangalawang araw, iitlog uli yung kalapati natin. Tsaka ko ibabalik yung tinabi natin itlog sa garapon. Andun po sa garapon, di na po ako lalapit doon sa garapon. O, isasabay ko nang ilalagay, pati yung itlog nilang bago nun. Tatanggalin na natin yung dami egg, siyempre. So magiging dalawa na yung bagong itlog, sabay malilimliman. So gano'n lang po kasimple mga kalongyer, para po sabay mapisa yung painakay natin mga kalongyer. O tapos meron tayong papakita mga kalongyer, yung binigay na ibon sa atin ni paring J Pineda. So tinabi ko muna dun sa labas mga kalongyer. Eto, nandito po. Tinabi ko muna mga kalongyer habang kinokondisyon ko yung ibon. Ang problema, nangitlog na po. Ayan po, nangitlog na yung galing kay paring J. Dalawa na po yung itlog. So, pwede na po natin isa lang. Nangitlog na yung ng kalapate galing kay paring J. So, ito yung unang binigay. Ayan, nakahiwalay din. Ayan ang tawag ko dyan si Elvis. Ayan po, binansagan natin Elvis dahil parang nakapantalon siya mga kalongyer, yung bell bottom. Ayan po, ang bansag natin ngayon kay Elvis. Against the light, medyo malabo.
Ayan si Elvis mga kalonger. So pwede na natin isama sa flight si Elvis yan mga kalonger dahil nakabawi na siya. Nung pagdating ni Elvis dito, sinali ko agad sa flight mga kalonger, kaya lang 3 araw hindi siya kumain. So ang nangyari, namayat, kaya hiniwalay ko muna. After a week, binigyan tayo uli ni Parin J para daw magamit na natin agad. Binigyan tayo, matured na. Ang problema, kasalukuyan, kung kinukondisyon ko muna mga kalonger, nang itlog na. Itlog busog mga kalonger. Siguro dahil nababarakuhan dito sa katabi niya, ayan, nag-itlog siya. So ang gagawin natin mga kalonger, yun din lang na umitlog na yung ibon na binigay sa atin. So pwede natin iset. Ipares na natin kay ipipili natin ng kak mga kalonger. So try muna natin kay Bernasa Kuipers mga kalonger. So kukunin muna natin yung ibon natin. Ayan po mga kalonger, papakuha natin yung ibon kay Kiyo Di Pogi. Yan. Try natin ipares. So pakita muna yung ibon kay. Napakagandang ibon mga kalonger. Parang bato-bato lang. Ganda ng ibon, no? Oh, parang nangingindat sa ganda mga kalonger. Yan, try natin ipares. So diyan ka muna, no? Try natin ipares kay kay Bernasa. Medyo malaki si Bernasa eh. So para tamang-tama, maliit ang size niyan. Pumaris sana. Yan, medyo madilim po rito. So ayan po si Bernasa, oh. Napakaganda. Napakalapad ng pakpak. Imported na imported. Yung tatay po kasi nito mga kalonger, yan, direct kay Janso. Imported po yung tatay nito. Tapos pinaris natin sa Kuipers mga kalonger. Yung mga opal na Kuipers. Yan, lapad ng pakpak, oh. Yan, try natin iparis kay yung galing kay Parin J. Yan po, ang linyada po niyan mga kalonger, back to back. Both parents binili ni Parin J kay Idol Michael Rasquero. Yan po, lahi ni Idol Michael yan. Huwag mo aawayan, ayun, inaaway po. Hindi po po may itlog eh. Oo, kaitlog lang kasi. So, hahanapin pa yung itlog niyan. Ayaw pang pumares. So, check natin mamaya kung papares yung ibon natin mga kalongyer. Pag hanggang mamaya mga kalongyer, binubuli pa rin. So ang gagawin natin, ipagpaparisin muna natin dito sa may divider. So si Elvis, ipa-flight na muna natin doon sa ano natin, istakan natin mga kalongyer. Puro balahibo ang paa. Yan, maraming salamat kay Parin J Pineda. Napakagandang ibon. Ano yan, velvet cake? No, pero velvet na siguro yan pag gumulang. Try mo nga isali doon para mamaya ilagay na muna natin yung dalawa rito. Baka mapatay niya pag nabuli. Kain ka. Dati kasi linagay natin dito mga kalongyer, hindi kumain yung ibon. Yun. Sabi siguro at last nakalipad na rin. O, dyan ka muna. Naninibago mga kalongyer. Huwag mo apakan yung tayo mo. Madudumihan yung pantalon mo. Mamaya mga kalongyer, pag binubuli pa rin yung pinapares natin kay Bernasa, o ilalagay muna natin sa may divider. Yan po mga kalongyer, kinulong ko na muna dito sa may divider. Baka kasi mapatay niya, binubuli niya mga kalongyer. Ayan, buti pa rito mukhang magpapares yung ibon natin.
Kaya dito muna sila mga kalongger hanggang magpares sila. So pwede rin na dito na lang natin i-set yung mga ibon natin. At least para nababantayan natin dito mga kalongger. Ayan, i-update ko po kayo pag nagpares na yung mga ibon natin mga kalongger. So yun yung update natin sa pinagpapares natin at kay Pato. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like and share at pakipindot na rin yung notification bell. Pati na rin po yung all para updated kayo sa mga bagong video natin. So yun lang po mga kalongger, maraming salamat po, keep safe and God bless.